Bago tayo mag-umpisa sa ating talakayan, hayaan nating umpisahan ito sa isang panalangin. Mangyaring iyuko ang ating mga ulo at sabayan ang inihandang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob upang kami ay matuto. Salamat po sa lahat ng biyaya, lalong-lalo na ang pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagsubok. Pagpalain at gabayan mo po ang aming klase at kaming mga mag-aaral upang malinang ang aming isipan at lubos na maunawaan ang mga aralin at magawa ng maayos at wasto ang lahat ng gawain. Gabayan at pagpalain mo rin po ang aming mga guro sa matyagang paghahatid sa amin ng mga leksyon at sa paggabay sa amin sa araw-araw. Ganoon din ang aming mga magulang sa patuloy na pagsuporta sa amin sa kabila ng mga kinakaharap naming pagsubok. Muli, maraming salamat po sa lahat. Ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Amen. Isang makasaysayang umaga sa lahat. Handa na ba ang klase sa ating talakayan? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo tumungo sa formal na talakayan, ay pagnilayang mabuti ang ating layunin para sa araw na ito. Magandang araw muli, ako si Binibining Amira Wahi, ang inyong tagaulat sa araw na ito. Ngayong araw ay susuriin natin ang isang tula ni Sirio Panganiban. Ngunit bago yan, hayaan niyo muna akong ipakilala sa klase kung sino nga ba si Sirio Panganiban. Si Sirio H. Panganiban ay isang manananggol at naging malaking bahagi sa kasaysayan ng matinik pantikang Pilipino. Isa siyang makata, kwentista, mandudula, mambabalarila at guro pa ng wika. Bilang makata kung saan siya higit na kinilala ay naipamana niya ang katipunan ng mga tulang kanyang nasulat sa isang aklat na binigyan ng pamagat na Salamism na pinagsikapang ipalathala ni Teodoro Genera nang si Sirio H. Panganiban ay patay na. Naging alagad siya ni Balagtas sa pagsulat ng tula. Tradisyonal ang estilo niya sa pagbuo ng tula, subalit ng malaunan ay nagbago na rin ang estilo. Unang nakita ang pagbabagong anyo sa kanyang tula sa kanyang mga tulang Manika, Sa Habang Buhay at 3 o'clock in the Morning. Bago natin suriin ang kanyang akda, ay hayaan niyo muna akong basahin sa klase ang kanyang tula. 3 o'clock in the Morning ni Sirio Panganiban. Ito'y isang salon, malakit maluwag, magarat makintab. Ang bombilyang may ginto, may pilak, sa bungangang asul ay nagkislap-kinslap. Dito'y may orkestra, saragay ng tambol, at linggal ng jazz. Ang mga talulot sa gitna ng salon, nagising na lahat. Saka, samantalang ang bawat pareha ay lilipad-lipad. Sa kintab ng sahig, anang kanilang puso ay maaanag-ag. Mga puso yaong kung di naglalaro'y nagsisinungaling, gaya ng pabangong sumama sa hangin. Ang pag-ibig nila'y di dapat hintayin. Sa gitna ng salon, ang boses ng tanso ay tumataginting. Sinusundan-sundan ang apat na paang salik kong maglambing. Saka, samantalang ang bumbilya'y nag-aantok man din, ay may isang halik na di naitago ng kwertas ng bayolin. Ikatatlo noon ng madaling araw. Sa salong marikit
na pinagsayawan ng puso't pag-ibig. Ang dating orkestra ay di na naririnig. Ngunit, ang samantalang ang huling bombilyang kusang pumipikit. Sa ulilang salon, ang isang dalagay luhaang nagbalik. At saka sa dilim ng gabing mapanglaw, matapos humibik, baliw na nga yatang hinahanap-hanap ang puring nawaglit. Ngayon, pagkatapos kong basahin sa klase ang tula, samahan niyo kong suriin ito. Tulang pasalaysay na karaniwan. Kung mapapansin nyo na napangkaraniwan lamang ang tula na ang paksa ay tungkol sa mga pangyayari sa araw-araw. Ang tula ay naglalahad ng mga pangyayaring kinakaharap o nararanasan ng mga maraming mga kababaihan sa ating bayan. Sa teorya naman, teoryang feminismo na dual system theory, ang dulog na makikita sa akta ng Makata. Ito ay feminismo sapagkat ang pangunahing tinatalakay rito ay ang mga kababaihan. Malayang pantigan naman ang sukat nito sapagkat wala itong sinusunod na sukat, iba-iba ang sukat sa bawat taludtod kaya masasabi kong ito ay malaya. Malayang tugmaan din ang tula sapagkat wala ring tugma ang mga salitang ginamit sa akda. Sa saknang naman o estropa, ito ay dalit, wawaluhin. Kung papapansin natin sa bawat saknong ay may walang taludtod na nangangahulugang ito ay dalit. Ngayon naman, tumungo tayo sa anyo. Pagkamangha, panghihinayang at lungkot naman ang pinakita nito. Sapagkat sa unang saknong ay kakikitaan ng pagkamangha na naging panghihinayang sa pangalawang saknong at naging lungkot sa huli. May 5 naman akong tayutay na nailista sa tulang 8 o'clock in the morning. Una ay ang pag-uulit o alliteration. Malakit, maluwag, magarat, makintab. At may 4 namang personifikasyon. Una, ang bombilya'y may ginto, may pilak, sa bungangang asul ay nagkislap-kislap. Pangalawa, ang mga talulot sa gitna ng salon nagising na lahat. Pangatlo, mga puso yaong kung di naglalaro'y nagsisinungaling. At ang pang-4, samantalang ang mga bombilya'y nag-aantok man din. Ngayon ay tumungo naman tayo sa paksa. Ang paksa ng tula ay tungkol sa mga kababaihang nawalan ng dignidad at puri na nakakaramdam ng lungkot sa tuwing ikatatlo ng umaga. Kung saan pagkatapos ng buong gabi ay nagkakaroon siya ng panghihinayang tungkol sa lahat ng nangyayari sa kanya. Sa usaping diwa naman, ang ipinapakita sa imahe ang tunay na pangyayaring nagaganap sa ating lipunan. Tulad na lamang ng mga babaeng bayaran na ginagamit ang kanilang katawan at uri upang mabuhay. Kung mapapansin natin, ito ay totoong nangyayari sa ating bayan. Maraming mga kababaihan ang sinasakripisyo ang kanilang dignidad at puri para lang magkaroon ng laman ang kanilang mga tiyan. Isang totoo at nakakalungkot na katotohanan. Mga simbolo namang nakita sa tula. Una ay ang talulot, kumakatawan sa mga taong nasa loob ng salon. At pangalawa, ang pabango, na sumisimbolo sa pangako o mga salita mula sa bibig ng mga kalalakiang nais lamang ay makuha ang kanilang mga gusto. Ngayon talakayin naman natin ang mga himig na maroon ng tula. Una ay ang kasiyahan. Mula sa mga lalaking walang nais kundi pasiyahin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggal sa puri ng mga kababaihan. At pangalawa, pagdurusa. Mula sa mga babaeng nawalan ng puri para sa kakunting salapi. Sa usaping estilo naman, ang estilo ng may akda ay hindi pangkaraniwan sapagkat gumamit ito ng mga matatalinghagang salita at may iba't ibang simbolo. Ang reaksyon at komento ko naman tungkol sa tula ay masyadong naging mabigat sa akin ng tula sapagkat ang nilalaman nito ay may kaugnayan sa mga kababaihan. Bilang babae at anak ng Diyos, naging malaking debate sa aking isip kung ito ba ay makatarungan. Bilang babae, mahalaga sa akin ang aking puri at pagpapahalaga para sa lahat ng kababaihan. Ngunit alam ko sa mata ng Diyos, ito'y hindi tama. Dahil ang babae, gayon din sa mga lalaki,
tayo ay karespe-respeto at pantay-pantay na anak ng Panginoong Diyos. Para sa aking mensahe naman, hindi mali ang magpakatotoo at mabuhay sa mundong ito. Ngunit ating iisiping mabuti, walang mali sa pagiging Magdalena. At wala tayong karapatang husgahan sila kung kaya'y subukan nating kilalanin sila. Dahil tulad natin, sila'y tao rin at hindi perpekto sa mundong ito. Hindi mo hawak ang kapalaran ng tao kung kaya'y wala kang karapatang husgahan ito. Yun lamang po ang ginawa kong pagsusuri sa tulang 8 o'clock in the morning. Sana ay may nakuha kayong aral mula sa aking pagtatalakay. Maraming salamat sa inyong pakikilahok at pakikinig. Muli, mapagpalang araw sa ating lahat.